Una sa lahat, bumagsak yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas naman din. isa patay, dalawa nawawala sa gumuhong lupa sa Tagaytay. Sa Navotas naman, nagpalala ng baha ang gumuhong pader sa tabing ilog. May gumuho namang dike sa Pampanga. Ang buong detalye ng mga landslide na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Bagyong Emong magla-landfall ngayong gabi sa Pangasinan. 15 lugar makararanas ng signal number 4. Buwis buhay na rescue, 2 bata itinawid sa gitna ng rumaragasang baha sa Oriental Mindoro. Habang higit 20 residente sa Bataan na trap sa gumuhong dike. Frontline Tonight Special Report. Bakit nga babahain sa mga kalsada ng Metro Manila? Konting ulan, baha agad. Naghamon ng suntukan pero may plot twist. Acting Mayor Baste Duterte makikipagsapakan lang daw kay PNP Chief Nicolas Torre sa isang kondisyon. All elected officials should undergo a hair follicle drug test. Nasa kanya na yun, whether he shows up or not. Ito pa, merong nagvo-volunteer na maging referee. At sa showbiz, Heaven Peralejo hiwalay na kay Marco Gallo. Anong dahilan? Umabot na sa 19 ang patay sa magkakasunod na panalasa ng bagyong Krising, Emong, Dante at Habagat. Kabilang sa mga nasawi ang isang natabunan ng lupa sa boundary ng Tagaytay at Silang Cavite. 2 ang hinahanap pa. At live mula sa Silang Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ilan ang lahat ng natabunan ng guho dyan? Meanjes, dito nga sa Tagaytay, kaninang hapon, 4 na lalaki na bahagi ng siyam na maintenance crew na isang private property ang bigla na lamang natabunan na nagkaroon kasi ng landslide at yung retaining wall ay bumagsak sa kanila. At patuloy yung rescue operation na isinasagawa sa ngayon. Dahil sa maghapon na rin pag-uulan, hindi lamang dito sa Tagaytay, may mga lugar din dito sa Cavite ang nakaranas din ng landslide. Bumagsak yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas naman din. Ayan o. Patay yung mga kasama namin o. 4 na batay. Napaiyak na lang ang mga lalaking yan habang minamasdan ang gumuhong lupa sa baraks nila sa Barangay Kabangaan, Silang Cavite. Halos bubungan na lang ang natira. Ubus! Ubus ang kasamaan! Grabe, ubus yung kasamaan! Nagpapahinga lang daw sila sa baraks nang biglang bumagsak ang retaining wall na may kasamang lupa. Bumigay din ang riprap na ito sa San Agustin Bridge sa Dasmariñas, Cavite, alas 2 kaninang umaga. Malalaking tipak tuloy ang nakaharang sa ilog. Kasabay niyan ay gumuri ng lupa na siyang hinaharangan ng riprap. Dahil dyan, persahan ng sinundo ng Barangay Borol, Maine ang nasa 8 pamilya para dalhin sa evacuation center. Pinangangambahan kasing gumuulit ang lupa at matangay na ng ilog ang mga katabing bahay. Dahil na rin sa ilang araw ng pag-uulan dito sa Dasmariñas, Cavite, lumambot na yung lupa at gumuho na yung pinaka-riprap ng tulay na to dito sa Borol, Maine. Kaya karamihan ng mga residente rito pinaliligas na para sa preventive evacuation. Bagmat na panganib, ayaw pa rin umalis ng ilang residente. Iwan ko mga alaga ko ito, mga alaga kong manok. Kasi nung nandito nga ako, ninakaw eh. Ano ba kayang walang tao dito? Matigas naman yung lupa dito. Sa Barangay San Agustin, gumuhuri na maputik na lupa na ito sa tulay na nagdidikit sa 2 subdivision. Wala naman nasaktan, pero pinag-iingat pa rin ang mga residente at motorista sa pagtawid sa tulay. Sa tala ng PDRMO, nasa 7,000 pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation center sa Cavite. 19 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Mayan, update lang kita dito sa Silang Tagaytay Road na aksidente nga ng landslide. Ano? Isa yung na-rescue na buhay, isa yung patay at 2 pa yung patuloy na pinaghahanap. Pinagalo na yung Coast Guard, yung BFP at yung PNP sa paghahanap. Magdamagan na yan.
habang nagdeklara naman ng walang pasok sa eskwela sa lahat ng antas ang Cavite maging ang pasok sa gobyerno. Mean, Jess. Nag-uulat live mula sa Cavite. Maraming salamat, Gary De Leon. May landslide din sa Baguio City kung saan ilang bahay ang gumuho. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta yung mga residenteng apektado ng landslide dyan? Mean, nangangamba ang ilang residente rito sa Baguio City kung magtutuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Mas lalo raw kasing lumalambot ang lupa kaya malaki ang tsansa na magkaroon ng landslides at gumuho pati ang mga bahay nila. Halos wala nang natira sa bahay na ito sa Barangay Luwakan, Apugan sa Baguio. Gumuho ang ground floor ng 2 bahay matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na ulan. Dito sa ginatatayuan ko, makikita nga itong gumuhong pader. Kasama yan doon sa gumuhong ground floor ng bahay na nakatayo rito. Dito naman sa aking kanan, buong ground floor din ng bahay na ito ay kasamang gumuho. Kwento ng mga residente, Miyerkules ng madaling araw, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan dahil sa habagat. Nagulat na lamang sila nang marinig nila ang malakas na pagbagsak ng mga bato at nang makita nga nila ay tuluyang ng gumuho yung ground floor ng 2 bahay. Nakalikas naman agad ang mga residente. Meron mong kaba, ma'am. Kaya ngayon, ma'am, yung inoobserbahan namin ngayon kasi lalo na yung sabi mo, ma'am, na tatlong na yung susunod na parating. Tinakpan muna ng plastik ang bahagi ng gumuhong lupa. Isinara naman ng Baguio LGU ang Cannon Road sa mga motorista dahil sa mga nagbagsakang bato mula sa bundok. Kaliwat ka ng landslide din ang naitala sa ilang bayan sa Benguet, kabilang ang Itogon kung saan may mga kalsadang hindi madaanan dahil sa guho. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad sa mga apektadong kalsada. Sa bayan ng Kibungan, pansamantalang isinara ang Takadang Road dahil gumuho ang isang lane nito. Sa bayan ng Bukod, isang lane lang ang nadaanan sa kalsada sa Sitio Inidian dahil sa landslide. Mean, nakahanda na yung mga evacuation sites sa bawat barangay kung kailanganin lumikas ng mga residente na nakatira malapit sa mga landslide-prone areas. At sa mga oras na ito ay nasa signal number 2 pa rin itong Benguet Province at sa mga oras na ito ay mas lalong ang lumalamig yung temperatura kasabay nga ng malakas na buhos ng ulan. Mean. Maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Ingat kayo dyan. Mula sa kabi-kabilang landslide sa Navotas naman, may gumuhong pader sa tabing ilog na lalong nagpabaha. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Rumagasa sa barangay San Jose sa Navotas ang tubig mula sa ilog. Gumuho kasi ang river wall sa Celestino Street dahil sa baha na sinabayan pa ng high tide. Tulong! Mabilis tumaas ang tubig na umabot hanggang bewang. Kaya ang mga residente nagmadaling lumikas lalo't malakas ang ragasan ng tubig. Makalipas pa ang ilang minuto hanggang dibdib na ang baha sa eskinita. Pero ang matindi niyan, umabot sa puntong lagpas taon ang baha at pumasok na sa mga bahay. Kaya ang ilang residente lumikas na at sinalubong na ang mga rescuer. Kapatid, nandito nga kami ngayon sa eskinita ng Celestino at sinusubukan naming pasukin yung ilang mga residente doon sa loob na sinasabing na stuck doon sa kanilang mga second floor. Kasama ko ngayon ang ilang kawani ng Navotas DRMO para alamin yung sitwasyon ng mga residente doon. Pinuntahan din ng mga rescuer ang mismong Navotas River, lalo't naroon ang ilan pang residenteng stranded. Kwento ng residenteng si Ruth Amorgente, malakas ang ulan nang makaramdam sila ng pagyanig. Kala po namin lumindol kanina kasi ang lakas po ng impact ng pagbagsak ng tubig. Habang ang ibang residente naman, sumakay na sa truck ng LGU para lumikas. Lalo't pati ang harap ng kanilang City Hall, umabot sa gabewang ang tubig. Dahil halos malubog ang Navotas dahil sa baha at high tide, nagdeklara na ng state of calamity ang Navotas LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Nag-inspeksyon sa evacuation center at nabahagi ng tulong sa mga nasalanta si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, ang ilang nagpoprotesta ipinwesto sa baha ang sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balita yan si Gerard de la Peña. Spotted si Pangulong Bongbong Marcos dito, at dito. Basta nasa baha siya, nagsosona o State of the Nation address. Pero ang literal na lumulutang na Pangulo sa baha, gawa lang sa cardboard. Paraan niya ng protesta ng Greenpeace Philippines. Bitbit ang banner na "This is the State of the Nation" at "Make Climate Polluters Pay." Habang sinasabi ng gobyerno na tayo ay committed to climate justice, hinikayat ng Greenpeace ang administrasyon. Na una, suportahan ang Clima Bill. Pangalawa, itigil ang suporta sa fossil fuel expansion. At pangatlo, panagutin ng mga malalaking kumpanyang namiminsala sa klima. Si PBBM, bumisita naman sa San Mateo Evacuation Center. Namigay ng relief, kinumusta ang mga bakwit, at nagpatawag ng briefing. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Shift in thinking that we have to think. Kung ganito na raw ang magiging normal, baka panahon na rin para gawing normal ang mabilis at konkretong aksyon. Tuloy naman ang State of the Nation address na magiging simple lang daw sa gitna ng kalamidad. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, 3 bagyo o cyclone ang binabantayan ngayon sa Pilipinas at hindi rin dapat ismulin yung habagat na ilang araw nang nagpapaulan sa malaking panig ng bansa. Sa ngayon ho, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na Dante dyan sa itas na bahagi ng ating lead wall. Ang problema, pinaatraso nito at hinatak papalapit ng Pilipinas ang bagyong Emong. Bukod pa riyan, may isa pang bagyo na nasa labas ng PAR na merong international name na Crosa. Imayuno natin na isa-isa ang mga weather system na yan. Unahin na natin yung mga may direktang epekto sa atin. Ang pinakaramdam ngayon sa halos buong Pilipinas, ang habagat. Kung titingnan natin ang metro weather, makikita natin yung mga maliliit na araw, itong kulay purple o medyo pula dyan sa inyong screen, yan yung wind direction o galaw ng hangin. At heto na nga ang habagat na hinihila at pinapalakaso ng bagyong Dante at Emong. Dahil dito, sa pool ng habagat ang malaking bahagi ng Southern Luzon, pati na rin ang ilang parte ho ng Visayas maging sa Mindanao. Ang habagat o southwest monsoon, hindi man ho kasing lakas ng bagyo, pagdating sa hangin, ang problema, yung tuloy-tuloy at yung malalakas na ulan na dala nito at ang resulta, matinding pagbaha. Base ho sa rainfall forecast ng Metra, dahil sa habagat, malakas pa rin ho ang ulan bukas sa Bataan, maging sa Tarlac, Pampanga, pati sa Calabarzon, Mindoro Provinces, Mimaropa, Western Visayas at maging dyan nga sa Zamboanga Peninsula. Posible rin hong umulan dito sa Metro Manila. Pag-usapan naman natin ang bagyong Emong. Kumpara ho sa bagyong Dante nitong mga nakaraang araw, mas malito ang sirkulasyon nitong si Emong o ng Typhoon Emong. Pero mas mabilis ang paglakas ng hangin nito na ngayon ay 120 kilometers per hour. Ito naman ho ang magdudulot ng matinding ulan sa hilagang bahagi ng Luzon. Wind signal number 4 ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa Abra, ibabang bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing parte ng Ilocos Sur, La Union at kanlurang panig ng Pangasinan, Mountain Province at Benguet. Signal number 2 naman sa Zambales, Tarlac, mga natitirang lugar sa Ilocos Norte, Cordillera, Cagayan Valley at ilang parte ng Nueva Ecija, Pampanga at Bataan. Ngayon, ayon sa Pag-asa, malapit nang maglandfall ngayong gabi ang Typhoon Emong sa western Pangasinan. Posible rin ho itong dumaan sa La Union maging sa Ilocos Sur. Pero hindi lang ho tayo dapat nagpo-focus sa landfall. Ito ang pula, yellow, orange at green sa rain meter ng Metra. Yan ho yung nagpapakita ng mga makakaranas ng matinding ulan dito sa bansa. Kaya mag-iingat ho lalo yung mga nasa Ilocos region at maging sa Cordillera. Sabado pa nakikitang lalabas ng PAR ang Typhoon Emong pero mapapalakas pa rin ito ang habagat. Ito naman ng Tropical Storm Dante ay parang dumaan lang sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Base sa nagdaang track, ang Dante ang humatak sa Typhoon Emong paatras sa ating kalupaan. Ang Tropical Storm Crosa naman
malayo at walang direktang epekto sa atin kaya wala pang dapat ipangamba. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon sa bansa. May banta ng storm surge o daluyong sa Ilocos Region. Sasabayan sa high tide at sa epekto ng bagyong Emong na dahilan kaya signal number 4 sa Ilocos Sur. Live mula sa Vigan, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang panahon dyan sa mga oras na ito? Ate Mean, walang pasok bukas sa Ilocos Sur at La Union na nasa signal number 4 ang ilang mga bayan habang papalapit ang bagyong Emong sa kanluran ng Hilagang Luzon. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Bawang sa LU na halos 3 linggo na binabaha ang ilang coastal barangays. Layo nito na mapabilis ang paggamit ng Quick Response Fund ng LGU at mapigilan ang pagtaas ng bilihin. Kabado ang maraming residente sa epekto ng bagong bagyo gaya ni Jerry Padua na may asawang dialysis patient. Pagka nag-abiso ang barangay, talagang sunod ka. Lalo na nandito tayo sa tabing dagat. Sa Ilocos Sur, higit 10,000 residente na ang dinala sa mga evacuation center. Posibleng madagdagan pa daw yan sa mga susunod na oras. Kasunod ito ng preemptive evacuation sa mga komunidad na may banta ng daluyong, pagbaha at landslide. Mataas din ang tsansa ng storm surge, lalo pat sasabay sa high tide ang posibleng landfall ni Emong ngayong gabi sa Ilocos o La Union. Sa Barangay Mindoro sa Vigan, higit 300 residente ang maagang dinala sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila nakatira malapit sa dagat at ilog. Si Lola Jen nag-aalala na baka wala nang babalikang bahay. Kinakabahan talaga, sir, kasi ang liit-liit naman ng bahay namin. Saan kami matutulog? Wala na. Galing pa daw sa trabaho si Josephine nang mag-alsa balutan sila ng kanyang 2 anak. Hindi na raw siya nagdalawang isip nang malamang signal number 4 na sa Ilocos. Malapit na kami sa dagat po, malapit pa kami sa ilog. Kaya po pag nag-storm surge, kami po yung naunang ban. Bukod dyan, pinangangambahan din ang malakas na hanging dala ng bagyo. Ayon kay Ron Arquilada, hepe ng Ilocos Sur PDRRMO, walang natural na harang sa hangin ang probinsya tulad ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges, kaya mas ramdam ang lakas ng hanging dala ng bagyo. Galing sa kanluran o West Philippine Sea ang bagyong Emong kumpara sa karaniwang bagyong dumaraan sa lalawigan na nagmumula sa silangan na nakaharap sa Pacific Ocean. Talagang ibibrace namin yung impact ng hangin kasi gagaling siya sa dagat na wala na ngayon yung Sierra Madre, Cordilleras na tumutulong para i-lessen yung impact ng hangin ngayon. Ang bagyo manggagaling sa west. Sanay na kasi kami sa bagyo nanggagaling sa east. Mean, panaka-naka ang ambon sa mga oras na ito pero sa kabila niyan, naka-alerto ang mga emergency at disaster responders. Kung makikita mo sa likuran ko, ilan lang ito sa mga rescue vehicles ng probinsya na nakahandang i-deploy anumang oras. Balik sa iyo, Mean. Maraming salamat at ingat kayo ng iyong team, Gio Robles. Anumang oras mula ngayon, posible nang mag-landfall sa Pangasinan ang bagyong Emong. Wala pa man, matindi na ang baha roon at pati evacuation center pinasok ng tubig. Live mula sa Dagupan City, nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Kari, ramdam na ba ang bagyong Emong dyan? Jess, naging masungit nga ang panahon dito sa Pangasinan buong araw dahil sa hagupit ng parehong bagyong Dante at bagyong Emong. Dahil dyan ay halos 660,000 na individual, katumbas ng higit 200,000 na pamilya na raw ang lumikas. At ang kwento nga ng ilan sa kanila ay kahit yung mga unang evacuation center na tinuluyan nila, inabutan daw ng baha. Pahirapan sa pagdaan ang mga sasakyan sa barangay na ito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Sa bahaging ito nga hanggang tuhod na ang tubig. Merong residenteng lumikas kasama ang kanyang aso. Hindi umaabot ng tuhod ang baha rito sa kalagitnaan ng barangay Poblacion East at West
sa Calasiao, Pangasinan. Pero kung mapapansin nyo, karamihan ng mga tao ay talagang nilulusong na lang ang baha dahil sa ibang kalye, abot bewang o lagpas tao pa ang tubig. Gaya na lang ng Barangay Lasip kung saan nagkaroon na rin ng forced evacuation. Namangka pa ang mga rescuer para masagip ang mga residente. Pati ang isang evacuation center binaha na rin. Umalis tuloy riyan ang mga bakwit at lumipat sa Calasiao Sports Complex. Kabilang sa kanila ang pamilya ng 75 years old na si Lola Merly. Malakas po ang agos sa ilog eh. Saka nung lumipat kami dito, hanggang dito na kagad. Ngayon lang pasao na, ngayon lang talaga ang pinakamalakas na bagong ito. Hindi ako umaalis sa bahay. Ayon sa Pangasinan disaster officials, lubog din sa tubig ang 17 pang bayan at syudad sa lalawigan. Magkakasunod, Bagyong Krising, Habagat, Bagyong Dante, ngayon naman Bagyong Emong. So, dahil doon, tuloy-tuloy ang pag-ulan, tapos yung dumadali pa doon yung mga upland rainwaters, problema talaga. Catch basin kasi ang Pangasinan. May 3 namang napaulat na namatay sa mga bayan ng Santa Barbara, Binmaley at Mangaldan. Jess, nakataas pa rin ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Pangasinan at gaya nga ng nabanggit ay anumang oras ay posibleng maglandfall na si Bagyong Emong sa kanlurang bahagi ng lalawigang ito. Kaya pinaaalalahanan din ang mga residente na magdoble ingat at lumipat na sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan habang may oras pa. Balik sa iyo, Jess. Mag-iingat kayo dyan. Nag-uulat live mula sa Dagupan. Maraming salamat, Caricator. Nasa state of calamity ngayon ang Pampanga dahil din sa ulan at baha. Bumigay rin doon ang isang dike. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, baha pa rin ba dyan? Mean, malaking bahagi nga ng Pampanga ang baha pa rin at ayon sa DPWH, kinakailangan ng 1 billion pesos para nga sa flood mitigation program o flood control project dito sa buong lalawigan. Kabilang na nga riyan yung pagsasaayos ng mga dam at dike at ito nga kasisira lamang na Santa Rita Dam sa Lubao, Pampanga. Unti-unting gumuguho ang bahagi ng dike na yan sa Barangay Santa Rita sa Lubao, Pampanga. Ang bahay ngang ito nanganganib mahulog. Kaya ang mga nakatira riyan hindi raw makatulog. Yung lupa, nagbabagsakan, tapos yumayanig po yung tirahan ko. Nagdesisyon na po kami bumaba doon sa bahay ng anak ko. Ayon sa Santo Cristo Irrigation Association, literal na kaliwat kanan ng problema ng Santa Rita Dam. Sa kaliwa, bumara ang mga basura at troso. Sa kanan, may tinatapos pang slope protection. Hindi lang natapos yan kasi that was the time na pasumpong-sumpong na yung pag-ulan. Nagbayanihan muna ang mga residente para maglagay ng mga sandbag sa nasirang bahagi ng dike. Sa Bacolor naman, lubog ang malaking bahagi ng Barangay Tinahero. Pahirapan ang paglikas sa ilan, lalo na yung mga may sakit at mahina na. Gaya ng magkapatid na senior citizen na ito. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinaplansya na ang pangmatagalang solusyon sa bahang dekada ng problema. Paano kung mag-dredging system nila doon sa side namin para mabisa naman yung baha sa Tinahero? Sa Macabebe, isinara muna ang Binahang District Hospital na ito. Dahil sa matinding pinsala, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Pampanga. Higit 200 barangay ang lubog sa tubig. Katumbas yan ng higit 160,000 na apektadong pamilya. Bayan, simula nga kaninang alas 8 ng gabi ay ramdam na yung malakas na buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Pampanga. At sabi nga ng ilang mga opisyal ay nagsasagawa na rin sila ng preemptive evacuation, lalong-lalo na doon sa mga coastal city at municipality gaya na lamang na Masantol, Macabebe, Apalit at Santo Tomas. Mean. Maraming salamat at ingat kayo, Rainiel Pawid. Ulan, baha, reklamo, repeat. Iisang istorya tuwing umuulan. Paano ba naman? Yung mga dapat sana'y daluyan ng tubig, ginawang kalsada. At ang mga drainage, ginawang basurahan. Sino o ano ba ang dapat sisihin?
Narito ang Frontline Tonight Special Report. Sa Pilipinas, may 3 bagay na sigurado. Traffic, chismis, at baha. Tuwing uulan, parang routine na. Ulan, baha, reklamo, repeat. Pero bakit nga ba kahit dekada na ang lumipas, paulit-ulit lang? Mula NLEX hanggang Espanya, mga kotseng stranded, mga taong lumulusong. Pero teka, bakit may mga kalsadang lubog sa baha habang ang iba, kahit ulan, dry pa rin? Sagot ni disaster scientist Mahar Lagmay, ginawa kasing kalye ang mga daluyan ng tubig. Mga kalsadang binaha ngayon, mga dating estero, dating ilog, dating daluyan ng ulan. Ngayon, sementado na. We made a study on the MMDA list of flood-prone areas. Okay, yes. And we found out that when we compared it with the hazard maps that we created or we generated, that all of these flood-prone areas are at the intersection of rivers, intersection of streets and rivers. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines noong 2017, tahanan ang Metro Manila ng 4 na ilog at daan-daang estero. Pero pinalitan ng konkreto, tinayuan ng subdivision, mall at syempre kalsada. Sinuri ng MMDA ang 23 flood-prone streets. Karamihan nasa level lang ng creek o mas mababa pa. Simple lang ang science. Kung itatayo mo ang kalsada sa dating ilog, siguraduhin mong may daanan pa rin ang tubig. Because the engineering design of those areas did not consider the rise, the swelling of the river. The drainage was not enough. Probably we were supposed to put a bridge there. We did not recognize that creek. Maybe at sometimes they are dry, especially during summer. We did not recognize them as a critical area. Pero hindi lang disenyo ang problema, kundi disiplina, pagpaplano at pagiging consistent. Halimbawa ang Maligaya Creek sa Caloocan. Partida, kalilinis lang yan noong nakaraang buwan. Ngayon, punong-puno ulit ng basura. May bonus pang 2 refrigerator. Basurang bumara rin sa drainage sa Commonwealth sa Quezon City, ang sinisisi sa baha sa Batasan. Ayon sa MMDA, 77 tonelada o 27 truck ng basura ang nahakot mula July 21 to July 22 lang. Kaya panahon na raw para ayusin ang drainage master plan sa Metro Manila. Pero kahit araw-araw pa ang paglilinis at pag-aayos, kung sa susunod na linggo, balik din ang sangkaterbang basura, paano magbabago? Oo, may cleanup drive. Oo, may flood control project. At taon-taon, bilyon-bilyong piso ang nilalaan. Anyari, kulang ba sa batas o kulang lang sa disiplina? O baka naman pareho? Ang estero ay parang ugat ng syudad. Kapag barado, apektado ang lahat. Kung ayaw nating malunod sa sarili nating kapabayaan, panahon ng maglinis, hindi lang ng estero, kundi ng sistema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod ang makapigil hiningang pagsagip sa residente, kabilang na mga bata sa Baco Oriental, Mindoro. Lahar mula sa Bulkang Mayon nagbabantang umabot sa ilog bunsod ng mga bagyo at habagat. At Larry Gadon nag-volunteer na maging referee sa suntukan ni na PNP Chief Nicolas Torre III at Acting Mayor Baste Duterte. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Kakapasok lang pong balita, naglandfall na kaninang 10:40 p.m. ang Typhoon Emong sa Agno, Pangasinan. Iba yung pag-iingat po sa mga kapatid natin dyan. Tuloy ang libing sa Laurel, Batangas kahit pa may rumaragasang baha. Sa Oriental Mindoro naman, buwis buhay ang pag-rescue sa mga bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Rumaragas ang baha ang kalaban sa Baco, Oriental Mindoro habang nakakapit sa lubid ng rescuer, nakaupo sa kanyang balikat ng isang batang babae. Sunod na itinawid sa baha ang isang pambatang tinakloban ng jacket. Maingat at kalkulado ang bawat galaw. 5 ang nasagip kabilang 3 menor de edad. Sa barangay Poblasyon sa Laurel, Batangas, isang kabahong itinawid sa rumaragas ang baha. Sinusuong po nila ang malaking baha para lang po mailagay sa magandang huntungan ng... Sa kabilang barangay Pakasihan Sementeryo at no choice kundi maglakad dahil hindi makakadaan ang mga sasakyan. Nagbayanihan naman ang mga residente sa barangay Tuyo sa Balanga City, Bataan. Bumigay ang dike sa lugar kaya rumaragas ang tubig. Inilikas ang 25 residente kabilang isang bedridden. Nagsasagawa raw ng sandbagging operation dahil nakitaan ng butas ng dike. Pero doon ito tuluyang bumigay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagbabala ang PHIVOLCS sa banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Malalakas na ulan ang mananalasa sa Bicol dala ng bagyong Dante, Emong at Habagat. Ito raw ang magpapalala ng lahar na posibleng umabot sa mga ilog at drainage. Pinaalalahanan ang mga residente na maging mapagmatyag. Inirekomenda rin sa mga LGU na ilikas ang mga maapektuhang residente. Sa Bulacan naman, binabash ang alkalde ng bayan ng Kalumpit dahil sa paandar na mag-selfie para makatanggap ng ayuda habang ang may kawayan nasa state of calamity. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Lubog sa baha ang mga sasakyang yan sa Barangay Bayugo sa May Kawayan, Bulacan. Kaya ang ilang residente, eto ang sinasakyan, palanggana. Meron din nakasakay sa matataas na pedicab at may namamangka. Meron din mga lumulusong na sa baha. Dito nga sa part na ito ng barangay, abot na nga sa may hita ang taas ng baha. Pero marami pa rin mga residente yung piniling hindi mag-evacuate sapagkat meron naman daw silang mga second floor, gaya po nito, kung saan sila pwedeng manatili kahit pa nagbabadya na muling tumaas itong baha. Bahain sa Barangay Bayugo dahil mababa ang lugar, dumagdag pa ang umapaw na May Kawayan River. Dito naman sa Barangay Gasak, abot binti pa rin ang tubig. Ang isang lalaking may sugat sa binti, nagpabuhat sa kasamahan para hindi maimpeksyon. Baka maano ko malepto Nag-iingat po para kasi may pamilya po ako, ayoko pong mawala agad. Sa kabuuan, higit 136,000 na mga residente ang apektado ng masamang panahon sa May Kawayan na nasa state of calamity na. Una na ring nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit. Sa Barangay Kalumpang, may mag-asawang namatay matapos makuryente sa kanilang bahay. Ayon sa Kalumpit MDRMO, bumagsak ang yero na kanilang tinitirhang kubo sa kable ng kuryente. Sa gitna ng baha, umani naman ng batikos ang electronic ayuda o e-ayuda ni Kalumpit Mayor Lem Faustino. Kailangan kasing mag-selfie kasama ang pamilya sa loob ng binahang bahay para maambunan ng ayuda. Paliwanag ng alkalde. Ito pong i-ayuda, isa lang po ito sa mga pamamaraan namin para mahatiran po namin ng agarang tulong o serbisyo ang aming mga kababayan. Kasi syempre po hindi naman po namin kakayanin na isa lang ang katawan. Ito po ay personal money po na pinamimigay po namin. Sa Bulacan naman, isang bangkay ng babae ang natagpuan ng mga mangingisda sa ilog ng Sitio Kakayatan, Taliptip. Siya ang pasahero ng sasakyang nahulog sa creek sa Caloocan. Inanod sa Bulacan ang biktima ng rumaragasang baha. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Naghamon ng suntukan pero may plot twist. Makikipagsapakan lang daw si Acting Mayor Baste Duterte kay PNP Chief Nicolas Torre kung magpapa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo.
Sa halip na uniforme, sports attire ang suot. At imbis na radyo, boxing gloves ang hawak. Boom! Unang araw pa lang, humataw agad sa training si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Center sa Campo Crame. 6 na rounds ng technique, footwork at diskarte. Bakit kamo? Kumasa kasi siya sa hamong suntukan ng acting Davao City Mayor na si Baste Duterte. Hindi ito typical showdown. Boxing match for a cause daw ito para sa mga biktima ng baha. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro lang jogging ang ating ginagawa. Medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun eh. Takbo lang ng takbo eh. Sa kabilang panig, si Baste na siyang naghamon. Siyempre, game din daw. Pero biglang meron siyang kondisyon. Pati si Pangulong Bongbong Marcos nadamay. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Alanganin pang matuloy sa linggo ang bakbakan. Ang sigurado, hindi na yan sa Araneta. May nakabook na kasi, pero di raw yan problema. May ring na sa Rizal Memorial Coliseum. May offer pa na ballroom mula sa sikat na casino hotel. May venue na. Meron din daw na referee. Nagbo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, for the flood victims, let's do it. Nasa kanya na yun, whether he shows up or not. Kasi kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. Matutuloy, san? Ang Malacanang naman, ito lang ang mensahe. Kung matuloy man, good luck. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Susunod, 3 binatilyo, bakit biglang nangisay? Uy! Oh! 8 patay sa pag-atake ng Cambodia sa Thailand. At Heaven Peralejo, kinumpirma ang break na sila ni Marco Gallio. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nangisay ang 3 binatilyo matapos sumanong magsigarilyo sa Puerto Princesa City sa Palawan. Uy! Oh! Sa video, makikitang nakahiga sa gilid ng kalsada ang 3 at nanginginig. Agad naman silang dinala sa ospital. Ayon sa ilang nakakita, itinabi nila ang sinakyan nilang motor at nang bumaba ay biglang nangisay. Base sa investigasyon, nagsigarilyo lang daw ang mga biktima na pag-alaman ding nakawang motor na sinakyan ng 3. Patuloy pang inaalam kung saan galing ang sigarilyo at kung ano ang mga laman nito. Maharap naman sa reklamong carnapping ang biktimang nagmaneho ng motor na siya ring bumili ng sigarilyo. After po na nilang mahit-hit ito, ay nagkaroon na po sila ng hindi magandang pakiramdam. Isang hit-hit lang po ang ginawa nila. Doon na po nagsimula yung panginginig nila. 8 ang patay habang 15 ang sugatan sa pag-atake ng Cambodia sa Thailand. Nangyari yan sa Sisaket Province sa Thailand ng katabilang ng border ng Cambodia. Ayon sa Foreign Affairs Minister ng Thailand, nagpaputok ng artillery ang Cambodia sa kanilang military base at sa mga civilian area gaya ng isang ospital. Git naman ng Cambodia na unang nagbagsak ng bomba ang fighter jets ng Thailand sa kanilang teritoryo. Naghayag naman ng pagkabahala ang China sa sigalot ng Thailand at Cambodia. Panawagan ng China, resolbahin na ang tensyon ng dalawang bansa para hindi na lumala pa. Abangan, fur babies na apektado rin ng baha, nakatanggap ng ayuda. At aktres na si Heaven Peralejo, hiwalay na kay Marco Gallio.
Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kumpirmadong hiwalay na sina Heaven Peralejo at Marco Gallio. We're not together anymore. It was a mutual decision po to part ways and, move forward individually. We're okay. We're good friends. And ayun po, sana, of course, maintindihan po yan ng mga taong nagmamahal sa amin. Yan ang sagot ni Heaven nang tanungin siya ng News 5 sa status nila ni Marco sa isang press con. Mutual decision naman daw ang kanilang break-up. In fact, friends pa rin naman daw sila. 2023 nang magtambal sila as love team sa TV5 show na The Rain in España. 2024 nang maging sila base sa kanilang Instagram post. No comment pa naman si Marco. Sa panahon ng sakuna, hindi rin natin kinakalimutan ang ating fur babies. Kasama rin sila sa OYUDA. Gaya ng ginawa ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Daan-daang food packs ang ipinamahagi nila sa mga aso't pusa sa Metro Manila. Happy rin siyempre ang fur parents. Thankful sila sa love ng volunteers at donors sa kanilang mga alaga. Nagsanib puwersa ang Alagang Kapatid Foundation at PLDT Smart Foundation para maghatid ng tulong sa mga taga-barangay Fairview sa Quezon City. Sa mga litrato mula sa Alagang Kapatid Foundation Incorporated, namigay ng mainit na lugaw at may station din para sa libreng tawag, text at charging. Hatid yan ang PLDT Smart. Sa Barangay Katipunan naman, naghatid din tayo ng tulong sa mga nasa evacuation center. Namigay rin tayo ng lugaw at biskwit sa mga motorista sa Felcoa. Sa mga kapatid po nating nais magpaabot ng tulong, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga donasyon sa Alagang Kapatid Foundation sa mga bank account at QR code na naka-flash sa inyong TV screen ngayon. Right? Saludo tayo sa mga ganyan. Katulad ng Alagang Kapatid, yun talagang meron ding pagkukusaran na tumulong din sa mga kapatid natin. Matik yan sila. Matik, given na yan. Mga kapatid nating may sobra dyan. Pwede nyo pong ibigay sa Alagang Kapatid Foundation. For sure, makakarating po sa mga biktima po nitong habagat at bagyo. At yan po ang 45 minutong paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Bok Edlingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.